Dito nga mga karod ang aming water tank. Kaya nang mabuhos namin ng blinding, ayan, ay naglagay na po kami ng pintura ng bituminous paint preparation po yan para sa waterproofing. Ito pong ating blinding na ito ay kailangan po nating lagyan ng kailangan nating i-waterproof para safe sa anumang leakage dahil ito po ay nasa ilalim ng First lupa. layer water. Kaya obligado po tayong mag waterproof para bago tayo mag-slab. At yan, kung makikita ninyo, nakalagay na dyan yung mga waterproof na yan. At yan ay uumpisahan na ng ating mga tao para ilatag. Ayan po, makikita nyo sa gilid, naglatag na sila ng isa yan, yung linya na yan, ng latag na yan. Diretsuhan po yan all the way. Bali 2 layer po ang gagawin nila dyan sa paglalatag na yan. Ayan po, tuloy po tayo sa panonood mga kahardot. At yan nga mga kahardot, ang ating materials, ayan ng approved materials ng ating client na yan ang ating kakabit. At syempre kung makikita ninyo, may mga tanke rin dyan, gas tank, kasi kailangan dyan dahil susunugin ang mga dugsungan yan, dapat dikit na dikit yan para kung magkaroon man ng leak sa ilalim, hindi didil sa ibabaw. Ayan guys, at kung mapapansin nyo dito sa halos nalagyan na nila lahat ng first layer. Ayan, at siyempre pagkatapos yan lalagyan ulit ng second layer yan, then lalatagan ng cloth at magpo-proceed po tayo sa screening. May screen pa po yan mga kahardot. At yun nga palang overlap ng ating waterproof, at least 15 cm ang minimum overlap niyan mga kahardot. At yan nga guys ang ating waterproof sa ating link. At yan nga guys, sa pagkatapos ng ating waterproof ay naglagay naman sila ng cloth po yan na nakapatong dun sa ating waterproof. Ayan, mayroon po yung kailangan ilagay natin yan para yung simento naman hindi naman nakadirekta doon sa ating waterproof. Yan naman po ang purpose niyan, para sa ating tayo naglagay ng screen, hindi masira yung waterproof. Protection po yan ng waterproof para hindi siya basta-basta masira o mabagsakan man, hindi mapuputas. Yan po ang purpose niyang kulay puting damit na nilagayan. At yan po, naghahanda naman tayo ngayon ng para sa ating pagbubuhos dahil may 6 cm po yung buhos. Bubuhusan po ng konkreto yan. Then pagkatapos ng konkretong mabuhusan na yun, partner, maglalagay na tayo ng shuttering at makikita nyo yan sa mga susunod kong video mga kahardot. Ayan, ito na nga, dumating na ang ating pump at buhos na ng ating screed concrete po yan mga kahardot. Ang ginamit nating aggregates dyan ay yung pinong buhangin. Ayan, at kung makikita ninyo, ang ating mga tao ay tuloy sa pagbubuhos kahit mainit. Ayan, medyo isang part muna ang bubuhusan yan dahil yung aluminum natin ay para hindi mabigat ibara. Ayan, medyo dahan-dahan lang ang buhos nila dahil mahirap yan yung distribution, mabagal ang nagpipili. And guys, at ganun pa man, medyo nakakalhati na tayo. At yun nga, sabi sa inyo, pagkatapos niyang kompleto na yan ay atin na po siyang lalagyan ng forma. Pupurmahan na po natin yan para naman sa paglalagay ng flooring. Ang kapal po ng flooring natin ay 15 cm. Yan po ang proportion na, continuous lang po yan. At yun guys, hanggang po natin ang mga susunod na kabanata dito sa